Matapos ang ginawang pag-atake ng Israel noong nakaraang Oktubre kung saan halos 100 eroplano ng Israeli Air Force ang tagumpay na nakapasok sa airspace ng Iran at naglaglag ng bomba sa mga importanteng military facility sa loob ng bansa, ay kabi-kabilang statement at banta agad ang inisyo ng pamunuan ng Iran na hindi sila mag-aatubiling rumesbak gamit ang kanilang pambatong mga drone at missile. Ngunit sa puntong ito ay mas makapaminsala at mas malakas ang papakawalan nilang pampasabog na yayanig sa buong Israel. Ang kanilang supreme leader na si Ali Khamenei, maging ang kanilang presidente mismo at foreign minister ay pawang nagbitiw ng malulutong na banta laban sa Israel. Ngunit halos mag-iisang buwan na matapos ang insidente ay tila nag-iba ang ihip ng hangin at tumahimik ang Iranian Islamic regime. Sa katunayan, bukod sa kawalan nito ng aksyon ay ang biglang pahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian na handa na raw ang kanilang gobyerno na makipagtulungan sa International Atomic Energy Agency at sa pamunuan ni Donald Trump sa kanyang pag-upong muli bilang Pangulo ng US sa pangalawang pagkakataon. Bukod dito ay ang lumabas na mga ulat na sa kabila ng pagdideny ng Iran na hindi epektibo ang ginawang operasyon ng Israeli Air Force noong Oktubre ay ang mga matibay na ebidensya na tinamaan ng Israeli Air Force ang mahalagang parte ng Iranian nuclear program. Kaya ang tanong, nabahag nga ba bigla ang buntot ng Iran dahil sa laki na naging damage sa ginawang airstrike ng Israel sa kanilang mga military assets sa puntong napilay ang kanilang kapasidad na gumanting muli? Kaya hanggang ngayon ay wala pa rin itong aksyon laban sa Israel at higit sa lahat, mas lalo ba itong naging takot dahil sa muling pagbabalik ni Donald Trump? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Mahina, hindi epektibo, walang kwenta. Ito ang mga pahayag ng Iranian regime sa ginawang airstrikes ng Israel noong October 26 ng madaling araw bilang tugon sa pagpaulan ng Iran ng mahigit 180 ballistic missiles noong October 1. Kasabay nito ay ang paglabas ng statement ni Iranian Supreme Leader Ali Khamenei na ang ginawa ng Israel ay tahasang paglabag sa soberanya ng Iran. At sa loob ng ilang araw lamang ay asahan ng Israel ang mas pinalakas na counter-offensive nilang gagawin gamit ang mas malalaki at mas mabibilis na missiles na ayon pa kay Khamenei ay tsak na hindi malilimutan ng mga opisyal at mamamayan ng Israel. Sa paglipas naman ng mga araw ay tinuring ito ng Israel bilang malaking banta kaya lubusan ang kanilang pagkahanda bilang preparasyon sa gagawing resback ng Iran. Pati ang US ay nagpadala ng karagdagang tauhan at THAAD Air Defense System upang matulungan ng Israel na depensahan ng kalangitan sa nakaambang na mas malaking pag-atake ng Iran. Lalo pang lumakas ang tsansang itutuloy ng Iran ang kanilang banta dahil nagbigay muli ng pahayag ang kanilang pamunuan sa pamamagitan ni Iranian President Masoud Pezeshkian na handa na at nakakasana ang retaliatory attacks nila laban sa Israel anumang oras. Subalit ang mga araw ay naging linggo at wala pa rin ginagawa ang Iran. Akala ng karamihan ay isusurpresa na lamang nila ang Israel sa isang biglaang pag-atake. Subalit halos mag-iisang buwan na at wala pa ring ingay mula sa Iran. Hanggang sa naglabas na ng opisyal na pahayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu noong November 18 bilang pagkukumpirma base sa kanilang verified intelligence reports na nakalap sa loob ng Iran na malaking component ng Iranian nuclear program ang napuruhan ng Israel sa kanilang ginawang airstrikes. Ganun din ang malaking bahagi ng Iranian Air Defense System maging ang mahalagang equipment na ginagamit upang makapag-produce ang Iran ng solid fuel para sa kanilang ballistic missile technology. Pinatunayan din naman ito ng mga inilabas na satellite images ilang araw lamang matapos ang pagbomba ng US sa Iran kung saan makikita ang mga sabog na gusali sa mga mahahalagang military facilities sa loob ng Iran. Dahil dito ay malaking kawalan di umano ito sa kakayahan ng Iran na mag-produce ng nuclear weapons. Kaya ayon sa mga eksperto, isa itong malaking dahilan kung bakit biglang umurong ang buntot ng Iran sa kanilang banta at tila bahanda na itong magkipagtulungan upang patunayan na ang nuclear program nila ay para sa pangkapayapaan lamang. Ang ulat na ito ay ikinumpirma rin ng mga malalaking news outlet tulad ng BBC at iba pa na gumawa rin ng sariling investigasyon mula sa mga nilabas na impormasyon mula sa British intelligence community. Dahil dito ay nakapag-conclude ng mga analyst at eksperto na tila napilayan talaga ang Iran at ang kawalan ng aksyon nito laban sa Israel ay patunay lamang ng kanilang pag-urong at pagbabago ng isip sa kanilang unang binitawang banta. Dahil totoo ngang malaki ang pagkapilay nito, dulot ng Israeli airstrikes na bagamat limited ay precise ayon sa mga eksperto.
Maalalang umabot di umano sa 100 Israeli fighter jets ang pumasok sa Iranian airspace bandang 2:00 ng madaling araw noong October 26 at tumarget sa mahigit 20 lokasyon sa loob ng Iran, pati na rin ang mga air defense at radar control centers ng bansa malapit sa border ng Syria. Maging ang mga missile system ng Iraq at Syria ay inuna na ring targetin ng Israel. Kaya ibig sabihin nito ay anumang oras, magiging malaya na ang mga eroplano ng Israeli Air Force na pumasok sa Iran dahil sa kawalan ng depensa sa ere at alam di umano ito ng Iran. Kaya hanggang banta na lamang ang matunog na nagawa nito upang ipakita sa mundo na hindi sila natitinag sa ginawa ng Israel ayon sa mga Middle East expert analysts. Subalit ang pinakamaugong di umanong dahilan sa biglang paglambot ng Iran ay walang iba kundi ang pagkakahalal muli ni Donald Trump bilang Pangulo ng US. Sa katunayan, ayon sa mga Middle East observers, masusing inabangan ng Iran ang resulta ng eleksyon bago pa sila gumawa ng susunod na hakbang at banta laban sa Israel. Nakapagtatakang sa isang iglap ay naging handa na sila biglang makipagtulungan sa international governing body na nagmo-monitor ng mga nuclear weapon capability ng lahat ng bansa sa mundo, kung saan naging matigas ang Iran nito mga nakaraang taon. Sa katunayan ay agad nilang pinayagang bumisita ang pinuno ng International Atomic Energy na si Rafael Grossi sa Tehran at nakipagpulong kay Iranian President Masoud Pezeshkian upang di umano ay mabigyang linaw ang nuclear program ng Iran na mapayapa at pang-enerhiya lamang ang pakay at hindi upang gumawa ng armas. Tila mabilis nagbago ang ihip ng hangin ayon sa mga eksperto dahil noong mga nakaraang buwan lamang ay inanunsyo pa ng kanilang foreign ministry at ilang mga mambabatas ng Iran na sa loob lamang ng ilang linggo kapag inutos ng kanilang supreme leader ay makakabuo agad sila ng armas nuklear na maaari nilang gamitin laban sa Israel. Kaya marami ang nagsasabi na bahagi na ito ng tinatawag nilang The Trump Effect. Bukod sa kumpirmasyon ng balitang pagkasira ng component ng kanilang nuclear program dahil ang bilis kung tutuusin ang pagbabago ng ihip ng hangin. Patunay lamang na iba ang banta na hatid ni Donald Trump sa Iran dahil sa kasaysayan nito ng pagiging malupit at decisive laban sa rehimen ng Iran sa pamumuno ni Ali Khamenei. Samantala, kasabay ng kanilang paglambot sa usaping nuklear ay ang tila paglaho ng kanilang banta na umataking muli sa Israel. Marami ang naniniwala na malaki ang kinalaman dito ay ang pagbabalik ni Donald Trump. Matatanda ang sinabi ni Trump noong eleksyon na kung siya lamang ang masusunod ay iuutos niya sa Israel na targetin ang nuclear facilities maging ang oil fields ng Iran na taliwas sa pakiusap ng kasalukuyang Pangulo na si Joe Biden na magdahan-dahan ng Israel at ingatang wag idamay ang nuclear facilities ng Iran upang maiwasan ang mas malakihang gulo sa Middle East. Patunay lamang di umano ito na mas palaban si Trump kaysa kasalukuyang pamumuno ni Joe Biden. Sa pagkapanalo pa lang sa eleksyon ni Donald Trump noong unang linggo ng Nobyembre, ay agad sumadsad ang halaga ng pera ng Iran bilang patunay na ganun katindi ang epekto ng pagbabalik ni Trump sa White House. Sa kabuuang sitwasyon ng Iran, mapaekonomiya man o usaping pangkapayapaan. Bunga ito ng malalim na kasaysayan ni Trump laban sa Iran nung siya ay naupo bilang Pangulo ng US sa unang pagkakataon. Sa kanyang termino, naranasan ng Iran ang lubusang pagsadsad ng kanilang ekonomiya dahil sa paglimita ng Trump administration sa pag-angkat ng langis mula sa Iran ng US mismo at ng ibang Western countries. Ang kita mula sa langis ay tinatayang nasa 23% hanggang 30% na kabuuang pinagkukuhanan ng Iran ng pondo. Kaya isang malaking pagkapilay sa kanilang ekonomiya ang pagbaba ng demand ng kanilang langis sa world market. Bukod rito ay ang pinatupad ni Trump na maximum pressure campaign kung saan lalong pinatindi ang mga sanctions laban sa gobyerno ng Iran at mga pribadong institusyon ng bansa na nagresulta sa shortage ng mga mahahalagang produkto tulad ng gamot, pagkain, raw materials ng kanilang manufacturing industry at piyesa ng kanilang mga planta at sasakyang panghimpapawid tulad ng mga eroplano ng Air Force at ng kanilang commercial airline na Iran Air na lubos na nakaapekto sa mga mamamayan ng buong bansa. Sa katunayan ay bumagsak ang gross official reserves ng Iran noong 2017 sa kasagsagan ng pamumuno ni Trump mula $70 billion at naging $4 billion na lamang. At ngayon, sa pagbabalik ni Trump ay maugong na naman ang usap-usapan ang pagbabalik din ng Maximum Pressure 2.0. Ito marahil ang malaking dahilan ayon sa mga analyst at eksperto sa biglang paglambot ng tono ng mga statement ng Iran matapos ang eleksyon sa US at tumahimik ang banta nila na atakihin muli ang Israel at ang biglang pagpahayag na handa na silang makipagtulungan sa administrasyon ni Trump tungo sa isang mapayapang nuclear deal.
Sa unang termino ni Trump ay hindi ito nakitaan ng takot na banggain ng Iran. Isang halimbawa nito ay noong iniutos niya na patayin ang nooy kilabot na Iranian general na si Qasem Soleimani na tinuturo ng US noon na utak sa kabi-kabilang pagbubomba sa ilang mga US military bases sa gitnang silangan. Dahil dito ay binigyan ng go signal ni Donald Trump ang CIA at ang US military na ikasa ang isang assassination plot laban sa general. Kaya noong January 3, 2020, sa paglapag pa lang ng eroplanong sinasakyan ni Soleimani sa Baghdad International Airport sa Iraq at sa kanyang pagsampa sa naghihintay na sasakyan, isang American drone ang nagpakawala ng missile na tumapo sa buhay ng general habang nasa daan pa upang kakatagpuin sana ang nooy Iraqi Prime Minister na si Adfi Abdul Mahdi. Kasama niyang pumanaw ay 5 Iraqi nationals at 4 na Iranian officials. Matapos ang ilang araw ay gumanti ang Iran sa pagbomba ng isang kampo militar ng US sa Iraq. Subalit wala namang casualties na naiulat dahil na-evacuate na ang lahat ng mga personnel ng kampo bago pa man umatake ang Iran. Dahil dito, nagbigay ng banta sa Iran si Donald Trump na kapag inulit nila ang ginawang pananarget sa iba pang base militar ng US ay ipag-uutos niyang bombahin ang 52 lokasyon ng mga military asset at cultural sites sa buong Iran, maging ito man ay nasa labas o loob ng bansa. Ang number 52 ay pinili ni Trump bilang sagisag sa 52 Amerikano na na-detain noon sa loob ng Iran sa kasagsagan ng Iranian Revolution. Noong sinabi ng Iran na sira ulo si Trump at mala Hitler ito sa kanyang naisip gawin, ang sagot naman ni Trump, bakit kayo okay lang pumatay ng mga Amerikano tapos kami hindi okay pumatay ng mga Iranian? Dahil sa statement na ito ay agad nag-damage control ang White House noon at sinabing ang pahayag raw ni Trump ay hindi nasasalamin sa layunin ng kabuuan ng US government. Patunay lamang ito sa malalim na kasaysayan sa pagitan ng Iran at ni Donald Trump. Ito marahil ang dahilan kung bakit inakusahan ni Trump na ang Iran ang mastermind sa 2 palpak na assassination attempts laban sa kanya sa kasagsagan ng kanyang kampanya bago pa ang US presidential elections nitong Nobyembre, kung saan agad naman itong pinabulaanan ng Iran. Ayon sa mga eksperto, hindi maiaalis ang anggulong may kinalaman nga ang Iran dahil sa lahat ng bansang ayaw maging pangulong muli si Trump ay Iran ang nasa unahan ng listahan. Patunay rin dito ay ang nakalap na ebidensya ng FBI at CIA sa pagiging aktibo ng mga Iranian hacker nung panahon ng US elections na ayon sa kanila ay may layuning isabotahe ang naturang eleksyon lalo na ang pagkapanalo ni Trump. Sa kabilang banda, bukod sa pagbabalik ni Trump at pagiging epektibo di umano ng Israeli airstrikes, isang malaking dahilan din ng biglang pagkambyo ng Iran sa kanilang mga banta ay ang lubos na pagkapilay ng inaasahan nilang proxy groups tulad ng Hamas at Hezbollah na simula noong dineklara ng Israel ang all-out war laban sa kanila ay halos maubos na ang mga malalaking leader at opisyal ng dalawang grupo. Matatandaang napaslang sa loob mismo ng Iran ang Hamas leader na si Ismail Haniyeh at napuruhan naman ng IDF si Yahya Sinwar sa isang encounter sa Gaza na siyang tumuldok sa ilang dekadang paghahanap sa kanya ng Israel dahil sa kabi-kabilang pag-atake ng Hamas laban sa Israel na siya ang tinuturong mastermind, lalo na ang malagim na October 7 attacks kung saan mahigit 1,000 mga Israeli ang napaslang at mahigit 200 ang kinidnap na ang iba ay hanggang ngayon hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga pamilya. Dagdag pa sa dagok ng Hamas ay ang pagkapatalsik ng natitira nilang mga lider ng gobyerno ng Qatar na naging tahanan nila ng ilang taon. Marami ang nagsasabi na isang mabigat na dahilan sa biglang pagkabig ng Qatar ay ang pagkakaluklok muli sa pwesto ni Trump. Dahil inanunsyo ito ng Qatar ilang araw lamang matapos mahalal si Trump bilang Pangulo ng Amerika sa pangalawang pagkakataon. Bagamat ang dahilan ng Qatar ay ang pagkabwisit na nila sa pamunuan ng Hamas dahil sa pagmamatigas ng mga ito na makipagnegosasyon upang maibalik na ang mga Israeli hostage at maisakatuparan ang isang peace deal sa Gaza alang-alang sa mga inosenteng sibilyan na siyang lubos ng apektado sa hindi pa rin tapos na opensiba ng Israel laban sa Hamas. Matindi rin ang paghina at pagkalagas ng mga lider ng sinasabing pinakamalaking proxy ng Iran, ang Hezbollah. Bukod sa pagkamatay ng pinakalider ng grupo na si Hassan Nasrallah, di mabilang na commanders na rin ang tinapos ng IDF at ilang tunnels at imbakan na ng armas ng Hezbollah ang nasira ng IDF dahilan upang lalong humina ang kakayahan ng Hezbollah na tumarget sa Israel. Yun nga lang, ang naging kapalit ay maraming mga inosenteng Lebanese na sibilyan ang nadamay. Maging ang ipapalit sana kay Nasrallah bilang leader na si Hashem Safieddin ay tinapos na rin ng IDF, hindi pa man ito formal na nakakaupo sa kanyang pwesto. Sa katunayan, nung isang araw lamang ay napatay din sa isang airstrike ang kasalukuyang media chief ng Hezbollah na si Mohammed Afif sa loob ng Lebanon. Ito ang dahilan kung bakit nasa Iran na at umalis agad sa Lebanon ang nakaupong leader ng grupo na si Naim Qasem.
Ngunit ayon sa mga eksperto, alam naman ng lahat ang kakayahan ng Israel na paslangin ang sinumang kalaban kahit nasa loob ito ng Iran. Kaya panahon na lamang di umano ang bibilangin at bubungad din sa mga balita ang kanyang pagpanaw sa kamay ng Israel. Sana nga ay mananatiling ganito na lang ang sitwasyon sa Middle East kung saan tila umiiwas ang Iran sa gulo at maging ang ibang Middle Eastern countries din ay takot suportahan ng Iran dahil sa banta na baka pagdiskitahan sila ni Donald Trump. Ang Israel naman sa kabilang banda ay sana makahanap ng diplomatikong solusyon upang magtapos na ang bakbakan sa Lebanon at Gaza at maibalik na ang kanilang mga sibilyang nasa kamay pa rin ng Hamas. Dahil kapag ito ay nangyari, maraming buhay ng mga inosenteng sibilyan ang maililigtas sa alanganin. Sana ito ay maging umpisa na ng paghupa ng gulo at tensyon sa gitna ng silangan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.